Hello everyone, good evening. I'm Ana Lucero from BSCS Evening Class. So ngayon, malalaman po natin dito kung ano po yung table tennis, saan ba siya nanggaling, paano po ba siya nilalaro, at siya ba ay pangkalahatan o may typical lang po na dapat na maglaro sa larong ito. Nga po, huling bahagi ng 1800s sa England, nagsimula po yung larong table tennis. Yung panahon na yan, wala pa po silang mga kagamitan para sa paglalaro nito. Kaya po, ang ginagawa nila bilang pastime, nandun po sila sa loob ng bahay, ito yung kanilang nilalaro. So bilang kagamitan, gamit nilang net ay yung libro at yung raketa naman po ay yung takip ng kahon ng sigarilyo. Tapos yung bola nila ay yung cork. So itong larong table tennis ay tinatawag po dati na ping-pong. Bakit ping-pong? Kasi yung tunog po nito ang pinagbabasihan, yung tumatama po sa bawat tira. So, yun, ping-pong po yung tawag sa kanya. And then, pagsapit naman po noong 1800s, nagkaroon na ng mga maayos na kagamitan. Meron na po yung tunay na mesa, raketa, at saka yung celluloid ball. So, noong 1926, naitatag ang International Table Tennis Federation at ginanap din yung unang championship nito. So, dahil mabilis ang pagsikat ng larong ito, lalo na sa Asia, ay naging dominant ang China mula noong 1960s hanggang ngayon. And then, noong 1988, sa Seoul Olympics, official na naisama ang table tennis bilang Olympic sports. So, dati, yun nga, nilalaro lang sa loob ng bahay ng mga tao. Ngayon, ay isa na or kabilang na sa mga palarong pambansa. So, yan. Yung principle ni table tennis ay yung footwork, yung ready at position para palaging handa ang katawan. And then, yung grip or paghawak sa raketa, yan maaaring shake hands or pen hold. Dito, yan yung magkocontrol o dyan nakadepende yung control. And then, next is yung stroke, technique at saka yung spin control. So, yan yung para tamang pagbalik ng bola at alam kung paano babasahin yung pagtira o pagpalo ng bola ng kalaban. Ganun din yung consistency at saka accuracy. Hindi lang malakas ang pagpalo kundi siguradong pasok sa mesa. At syempre, may strategy at sportsmanship gamit ang tamang diskarte habang mayroong respeto sa kalaban. Kaya ito, masasabi natin na ang table tennis ay combination ng skill, strategy, at magandang asal. So yan, ordinary table tennis. Ito yung, kapag sinabing ordinary, ito po yung typical talaga na ginaganap ng mga nakakakita ang naglalaro. Nakakakita as in wala pong problema sa paningin. So ayan, yung materials po niyan ay itong mesa niya, may haba po yan na 2.7 meters. Yung lapad naman ay 1.525 meters at yung taas niyan ay 76 meter mula sa sahig. Kadalasan yung kulay niyan ay berde at yung gilid ay kulay white. So yung sa net naman, may haba po yan na 1.83 meter
Yung taas niyan ay 15.2 centimeter. Tapos ang raketa niyan ay gawa sa kahoy at may rubber sa magkabilang gilid. So, pwede naman din pong mamili kung ang raketa mo, raketa depende sa playing style. Meron po kasing pang spin, yung spin control, meron din naman po yung pang speed lang. Yan. Tapos yung bola niyan ay 40 diameter. Ang timbang niyan 2.7 grams. And then karaniwang kulay po niyan ay white or orange. Tapos yung paglalaro naman nito ay dapat ay best of 5 or 7 sets. 11 points po yung total points na yung required po para manalo. So dapat ano po yan na para manalo po sa isang set. So dapat 2. So kailangan 2 points yung lamang ng kalaban. Halimbawa po 11-9. Game starts. Player 1 to serve. Ball goes to player 2's side. He returns with a clean drive. The rally begins. Player 1 strikes back with a topspin. The ball lands on the table. Player 2 responds quickly. Fast exchange, back and forth. Both players listen carefully to the sound of the ball. Player 1 misses the return. Point for player 2. The score is 0-1. Second serve. Player 2 serves again. The ball clips the net. Fault. He serves once more. The ball goes deep to the right side. Player 1 returns. Rally continues, ping, pong, back and forth. Player 2 drives strongly. Player 1 blocks, but the ball goes out. Point for player 2. The score is 0-2. Now player 1 serves. He pushes the ball forward. Player 2 misses the shot. Point for player 1. The score is 1-2. Another serve from player 2. A quick top spin to the left. Player 1 hits back, but the ball touches the net. Point for player 2. The score is 1-3. Final rally. A fast exchange of drives. Player 1 swings, but misses the return. Game over. Final score. Player 1-1. Player 2-4. End of demonstration. Yan, note ko lang din po na yung ginamit ko po na table tennis ay walang mga sideboard sa mga gilid. Kasi po nung ako po ay nag-aaral pa nung high school ako at elementary, ang ginagamit po namin ay talagang typical na table tennis na ang pinagkaiba lang po ay sa ilalim gumugulong ang bola. Dahil itinrain po kami na parang sa sighted, pero ang pinagkaiba pa po ay yung bola namin ay tumutunog. So meron lang po talaga kaming scorer. And then, sabi nga, kung sa mga benefits naman ang pag-uusapan natin, halos parehas lang naman po ang benefits nito na nagagawa sa blind na naglalaro at sa sighted na naglalaro. Ayan po yung pagkakaroon po ng decision making, yung reflexes, bumibilis, yung strategy, tapos yung sportsmanship sa nakakalaro, yung pagkakaroon po ng maraming kaibigan. Ang pinakalamang lang po ng blinds at sa sighted is mas tumatalas po yung pandama o yung pakiramdam ng naglalaro na blind. Kasi po sa blind talaga, pakiramdam po. Yun yung nahahasa. Pakiramdam at saka yung pandinig. Yan po ang lamang ng blind na naglalaro ng table tennis. Pakiramdam at pandinig. So, ayan na nga. Mahalin po natin yung sports kasi dito nagiging kilala tayo at higit sa lahat nagiging marami ang ating nagiging kaibigan. Tandaan, ang sports ay mahalaga, katawan ay sasagana sa pagkakaroon ng matatag na resistensya. Maraming salamat po.